Ready to ditch the piles of paperwork and say goodbye to identity fraud fears? The Philippine Statistics Authority is here to level up your transactions with the National ID Authentication Services. These authentication services offer secure biometrics authentication such as live facial recognition, fingerprint scans, and iris scans, which all government agencies and private institutions can use to securely verify their clients' identities. But that's not all. The National ID system is all about making your life easier. Imagine a workday where you don't have to collect documents or fill out endless forms. That's the future we're building. And in pursuit of unlocking this vision, the PSA, together with the Department of Information and Communications Technology, or DICT, is proud to unveil another innovation. Introducing the National ID E-Verify. The National ID E-Verify streamlines the integration with the National ID Authentication Services. This user-friendly website is a one-stop shop for your onboarding journey, guiding you from start to finish. Government agencies, banks, schools, local government units, and business companies all are welcome to onboard through the National ID E-Verify. Becoming a relying party of the National ID system is now easier than ever. With just few clicks, your application is on its way. Ready to onboard? Open your web browser and visit everify.gov.ph. Once on the National ID E-Verify website, click the Register as Relying Party button. Just a reminder, only the authorized organization representative shall create an account. Provide the required information to register. After the registration, check your email and click the Activate Your Account button to complete the process. Your browser will automatically return to E-Verify, confirming successful account creation. To proceed with the application, navigate to your organization profile and click Update to complete your information. To learn more about the requirements, click the downloadable requirements to access the list of documents needed to proceed. With all the documents prepared, head to System Application tab and click Add System to initiate your National ID System integration application. Fill in the required system details and upload all onboarding documents based on your chosen tier level. Once submitted, this platform also allows you to track your application's progress in real time. Upon approval, you will be provided with an API key that will allow you to utilize the National ID Authentication Services. Inside the E-Verify platform, there's also the developers page to guide you navigating the testing and technical integration process. With the new National ID E-Verify, we don't just verify identities, we transform them into a strategic advantage. National ID integration empowers your organization with cutting-edge verification tools, online authentication, and electronic Know Your Customer. Experience faster onboarding, reduce fraud risk, and a smoother customer journey. Join the future of secure identity verification. Visit everify.gov.ph today.
Download your digital national ID now. Open your browser and visit national-id.gov.ph. Click the Proceed button to provide consent to the Philippine Statistics Authority to generate your digital national ID. There are two options to download your digital national ID through the official website. You may enter your personal information or scan your national ID QR code. Using your personal information, in the designated fields, provide the necessary information such as the first name, middle name, last name, and your date of birth. Once done, click the Continue button. Click on the Start Liveness button to begin the facial authentication. Position yourself within the frame and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. You can also download your digital national ID by scanning the QR code of your national ID in card or paper form. Once scanned, you can now proceed with the facial authentication process and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. Once verified, you will receive an on-screen message saying congratulations. A successful verification will allow you to view your digital national ID by clicking the View National ID button. The front of your digital national ID contains information such as the national ID card number, last name, given name, middle name, date of birth, address, QR code that contains the citizen's national ID card number, and a front-facing photograph of the national ID registered citizen. While the back of your digital national ID contains your digital national ID number and your demographic information such as sex, blood type, marital status, place of birth, and a QR code that contains the demographic information in a front-facing photograph once scanned through the national ID check. To obtain a personal copy, your digital national ID can now be downloaded through the official website. Just click the download button. The digital national ID is now accepted as a valid proof of identity to all government and private institutions subject to authentication. Non-acceptance of the digital national ID by any institution or establishment can be reported by the citizen through the email info@philsys.gov.ph or dial 1388. The PSA reiterates that the unauthorized printing of polyvinyl chloride card and other materials, preparation or issuance of the digital national ID by any person or institution is punishable by law in accordance with the Section 19 of Republic Act No. 11055 or the Philippine Identification System Act. Download your digital national ID now. Open your browser and visit national-id.gov.ph. Click the Proceed button to provide consent to the Philippine Statistics Authority to generate your digital national ID. There are two options to download your digital national ID through the official website. You may enter your personal information or scan your national ID QR code. Using your personal information, in the designated fields, provide the necessary information such as the first name, middle name, last name, and your date of birth. Once done, click the Continue button. Click on the Start Liveness button to begin the facial authentication. Position yourself within the frame and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. You can also download your digital national ID by scanning the QR code of your national ID in card or paper form. Once scanned, you can now proceed with the facial authentication process and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. Once verified, you will receive an on-screen message saying congratulations. A successful verification will allow you to view your digital national ID by clicking the View National ID button. The front of your digital national ID contains information such as the national ID card number, last name, given name, middle name, date of birth, address, QR code that contains the citizen's national ID card number, and a front-facing photograph of the national ID registered citizen.
While the back of your digital national ID contains your digital national ID number and your demographic information such as sex, blood type, marital status, place of birth, and a QR code that contains the demographic information in a front-facing photograph once scanned through the national ID check. To obtain a personal copy, your digital national ID can now be downloaded through the official website. Just click the download button. The digital national ID is now accepted as a valid proof of identity to all government and private institutions subject to authentication. Non-acceptance of the digital national ID by any institution or establishment can be reported by the citizen through the email info@philsys.gov.ph or dial 1388. The PSA reiterates that the unauthorized printing of polyvinyl chloride card and other materials, preparation or issuance of the digital national ID by any person or institution is punishable by law in accordance with the Section 19 of Republic Act No. 11055 or the Philippine Identification System Act. Download your digital national ID now. Open your browser and visit national-id.gov.ph. Click the Proceed button to provide consent to the Philippine Statistics Authority to generate your digital national ID. There are two options to download your digital national ID through the official website. You may enter your personal information or scan your national ID QR code. Using your personal information, in the designated fields, provide the necessary information such as the first name, middle name, last name, and your date of birth. Once done, click the Continue button. Click on the Start Liveness button to begin the facial authentication. Position yourself within the frame and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. You can also download your digital national ID by scanning the QR code of your national ID in card or paper form. Once scanned, you can now proceed with the facial authentication process and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. Once verified, you will receive an on-screen message saying congratulations. A successful verification will allow you to view your digital national ID by clicking the View National ID button. The front of your digital national ID contains information such as the national ID card number, last name, given name, middle name, date of birth, address, QR code that contains the citizen's national ID card number, and a front-facing photograph of the national ID registered citizen. While the back of your digital national ID contains your digital national ID number and your demographic information such as sex, blood type, marital status, place of birth, and a QR code that contains the demographic information in a front-facing photograph once scanned through the national ID check. To obtain a personal copy, your digital national ID can now be downloaded through the official website. Just click the download button. The digital national ID is now accepted as a valid proof of identity to all government and private institutions subject to authentication. Non-acceptance of the digital national ID by any institution or establishment can be reported by the citizen through the email info@philsys.gov.ph or dial 1388. The PSA reiterates that the unauthorized printing of polyvinyl chloride card and other materials, preparation or issuance of the digital national ID by any person or institution is punishable by law in accordance with the Section 19 of Republic Act No. 11055 or the Philippine Identification System Act. Download your digital national ID now. Open your browser and visit Magandang hapon sa inyong lahat.
Malugod po namin kayong tinatanggap sa pulong balitaan ng Philippine Statistics Authority hinggil sa antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa probinsya ng Sorsogon para sa buwan ng Marso 2026. Welcome to the March 2026 press conference for the inflation report of the province of Sorsogon. Bago tayo magsimula, nais ko pong batiin ang ating mga inimbitahang resource persons o tagapagsalita mula sa ating mga katuwang na ahensya. Mula sa National Food Authority Sorsogon Provincial Office, makakasama natin si Ma'am Maria Teresa E. Estavillo, Branch Quality Assurance Officer. Mula naman sa Department of Agriculture, Sorsogon Provincial Office, makakasama din natin si Ma'am Mary Rose Ditera, Sorsogon Dairy Production and Technology Center staff. Morning, ma'am. Makakasama rin natin ngayon mula sa DTI Sorsogon si Ma'am Maria Lourdes D. Pancho, ang kanilang Provincial Director. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagdalo. Atin din pong pasalamatan ang press at media partner na kasama natin ngayon. Ngayong hapon ay makakasama natin ang Bicol News Express. At sa iba pa po nating stakeholders, sa ating mga kasamahan at kaibigan mula sa PSA field offices na kasalukuyang dumadalo sa ating press conference on-site at online upang makibalita sa kalagayan ng inflation sa probinsya. Maraming salamat din po sa pakikibahagi. Sa ating mga kalahok, nais din po naming ipaalam na ang press conference na ito ay kasalukuyang naka-livestream online sa Facebook page ng Philippine Statistics Authority Sorsogon. Sa puntong ito, atin ang tawagin ang Officer in Charge at Supervising Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority Sorsogon Provincial Statistical Office upang magbigay ng ulat patungkol sa inflation sa probinsya para sa buwan ng Marso 2026. Ating pakinggan ang ulat mula kay Officer in Charge at Supervising Statistical Specialist, Cross Dory L. Lee. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority Provincial Statistics Office ng Sorsogon ay mag-uulat ng antas ng inflation sa probinsya para sa buwan ng Marso 2026. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa probinsya ay bumilis sa antas na 4.4% nitong Marso 2026. Noong Pebrero 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 2.3% at 1.6% naman noong Marso 2025. Ang average inflation mula Enero hanggang Marso 2026 ay nasa antas na 3.0%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2026 kumpara noong Pebrero 2026 ay ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 2.0% inflation rate mula sa pagbaba ng presyo noong Pebrero 2026. Ito ay may 63.6% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages nitong Marso 2026 ay ang pagtaas ng presyo mula sa pagbaba ng presyo noong Pebrero 2026 ng cereals and cereal products na may 5.0% inflation rate, partikular dito ang bigas. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport na may 4.6% inflation rate. Ito ay may 22.3% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng transport nitong Marso 2026 ay ang pagtaas ng presyo mula sa pagbaba ng presyo noong Pebrero 2026 ng mga sumusunod na produkto. Gasolina na may 22.6% inflation rate at diesel na may 48.1% inflation rate. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2026
ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 10.2% inflation rate. Ito ay may 7% share na sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag ng mas mataas na antas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may negative 3.8% inflation rate, kerosene na may 42.2% inflation rate, at LPG na may negative 1.9% inflation rate. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong Marso 2026 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 10.2% inflation rate at 38.0% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang renta sa bahay na may 20.0% inflation rate. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalahatang inflation nitong Marso 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages na may 2.0% inflation rate at 21.9% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang tatlong pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: cereals and cereal products na may 5.0% inflation rate, partikular dito ang bigas; fish and other seafoods na may 6.1% inflation rate gaya ng dilis; at fruits and nuts na may 17.3% inflation rate, partikular dito ang niyog. Ang furnishings, household equipment, and routine household maintenance ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Marso 2026. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 11.7% inflation rate at 9.0% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng furnishings, household equipment, and routine household maintenance ay ang domestic services na may 42.6% inflation rate. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Marso 2026 ay ang mga sumusunod: renta sa bahay na may 20.0% inflation rate at 1.7 percentage point share; other pelagic fish na may 16.2% inflation rate at 0.6 percentage point share; bigas na may 5.0% inflation rate at 0.5 percentage point share; domestic services na may 42.6% inflation rate at 0.3 percentage point share; at restaurants, cafe, and the like na may 5.0% inflation rate at 0.3 percentage point share. Sa 13 commodity groups, 5 ang nagtala ng mas mabilis na antas ng inflation nitong Marso 2026 kumpara noong Pebrero 2026. Ito ay ang mga sumusunod: alcoholic beverages and tobacco na may 3.4% inflation rate; housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 10.2% inflation rate; furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 11.7% inflation rate; health na may 4.2% inflation rate; at information and communication na may 1.3% inflation rate. Nagtala naman ng mas mataas ng pagtaas ng presyo nitong Marso 2026 mula sa pagbaba ng presyo noong Pebrero 2026 ang food and non-alcoholic beverages na may 2.0% inflation rate at ang transport na may 4.2% inflation rate. Samantala, mas mababa ang naitalang inflation rate nitong Marso 2026 sa mga sumusunod na commodity groups: recreation, sports and culture na may 9.0% inflation rate; restaurants and accommodation services na may 5.3% inflation rate; at personal care and miscellaneous goods and services na may 4.1% inflation rate. Nagtala naman ng kaparehas na antas ng inflation noong Pebrero 2026 ang mga sumusunod: clothing and footwear na may 3.0% inflation rate;
education services na may 2.9% inflation rate, at financial services na may 0% inflation rate. Sa 11 pangkat ng pagkain, 4 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Marso 2026 kaysa noong Pebrero 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Mais na may 24.1% inflation rate, fish and other seafood na may 6.1% inflation rate, oils and fats na may 14.0% inflation rate tulad ng margarine, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.3% inflation rate. Nagtala naman ng pagtaas ng presyo nitong Marso 2026 mula sa pagbaba noong Pebrero 2026 ang bigas na may 5.0% inflation rate. Samantala, mas mabagal na pagtaas ng presyo naman nitong Marso 2026 ang naigtala sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 4.3% inflation rate, at fruits and nuts na may 17.3% inflation rate gaya ng mangga. Nagtala naman ng mas mabagal na presyo ng pagbaba ng presyo nitong Marso 2026 kumpara noong Pebrero 2026 ang milk, other dairy products, and eggs na may negative 0.8% inflation rate gaya ng itlog. Nagtala naman ng mas mabilis na pagbaba ng presyo nitong Marso 2026 kumpara noong Pebrero 2026 ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 4.8% inflation rate, partikular dito ang karne ng baboy. Vegetables, tubers, cooking bananas, at iba pa na may negative 8.3% inflation rate, partikular dito ang repolyo, at sugar, confectionery, and desserts na may negative 3.2% inflation rate gaya ng refined sugar. Pagdating sa rehiyon ng Bicol, ang headline inflation rate ay bumili sa antas na 4.1% nitong Marso 2026. Noong Marso 2025, ito ay naitala sa antas na 2.1% at 2.2% naman noong Pebrero 2026. Sa mga probinsya sa rehiyon ng Bicol, lahat ng mga probinsya ay nakapagtala ng mas mataas na inflation rate nitong Marso 2026. Ang Camarines Norte at Sorsogon ang may pinakamataas na inflation rate sa parehong antas na 4.4%. Sumunod dito ang Masbate at Albay sa parehong antas na 4.2% inflation rate. Samantala, ang Catanduanes ay nakapagtala ng pinakamababang inflation rate sa antas na 3.0% at pumapangalawa ang Camarines Sur na may 4.0% inflation rate. Ang inflation rate para sa bottom 30% income households nitong Marso 2026 ay bumili sa antas na 4.0%. Noong Pebrero 2026, ito ay naitala sa antas na 1.4% at 0.7% naman noong Marso 2025. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Marso 2026 ay nasa antas na 2.2%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation para sa bottom 30% income households nitong Pebrero 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 3.0% inflation rate at 82.8% share. Transport na may 2.5% inflation rate at 10.6% share. At ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 10.1% inflation rate at 5.3% share sa pagtaas ng inflation. Ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nitong Marso 2026 ay ang mga sumusunod. Rentals na may 20.0% inflation rate at 1.4 percentage point share. Other pelagic fish na may 16.2% inflation rate at 0.9 percentage point share. Rice na may 5.2% inflation rate at 0.7 percentage point share. Coconuts fresh na may 27.1% inflation rate at 0.3 percentage point share. At restaurants, cafe, and the like na may 5.0% inflation rate at 0.3 percentage point share.
Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa probinsya para sa buwan ng Marso 2026. Ang Philippine Statistics Authority Provincial Statistics Office ng Sorsogon ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa probinsya. Salamat at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat ma'am para sa ulat tungkol sa inflation sa probinsya ngayong Marso 2026. Ngayon po ay nais yung imbitahan ang ating mga resource persons na maupo dito sa unahan. Para sa mga katanungan, malugod po itong sasagutin ng ating mga tagapagsalita at ating SSS at OIC. Para sa ating mga kaibigan, kasamahan at stakeholders online, maaari rin po kayong magpadala ng iyong mensahe sa ating comments section. Ang ating mesa ay atin na pong binubuksan para sa mga katanungan. Inaanyayaan po namin ang lahat na makilahok at makibahagi upang mabigyang kasagutan ang inyong mga katanungan. Sa akin, sorry. Sa DTI, so itong March, parang dito na nag-peak yung fuel crisis natin, ano? So, kumusta naman yung mga presyo ng mga pangunahing bilhin natin sa mga groceries, ma'am? Sige. Good afternoon po sa Gabos. So far po sa monitoring na kinakandak ng DTI under yung mga basic necessities na under sa jurisdiction ng DTI. Wala man po significant increase sa mga presyo ninda sa Gabos na binomonitor ng DTI. And we are glad po to inform the public na yung mga basic necessities na yaon sa mga grocery stores naton. The same pa rin naman po ang presyo. Lain pa man po sinda nagtaas talaga ng mga presyo ninda. Ang iba nga dili pa man sinda within the suggested retail price pa rin naman sila. Ma'am, na-monitor nyo yung mga presyo sa sari-sari store? Okay. Ang minomonitor mi po talaga yung mga big players natin. Kasi ang sari-sari store, sa inda naman nagkukuha eh. So, definitely, may mas hataas ang presyo ng mga sari-sari stores natin kasi di sinda nagkukuruwa. So, ini na mga key players natin like LCC, yung SM Save More Groceries, sa Pure Gold. Yan po sinda ang mga big players natin na yan po ang minomonitor naman. Thank you. Si Ma'am Lee, ang rentals, bahay ba ito, ma'am? Yes po, good afternoon, ma'am. Good afternoon po ulit sa Gabos. Ang rental po, ma'am, renta ng bahay po siya, ma'am. Oo. So, meron ba kayong, ano ang ibig sabihin kung ang rentals ang isa sa mga main contributors sa inflation? Ano ang ibig sabihin yan? Ma'am, under po, sir, doon po sa commodity group po ng renta, may this March po, base po doon sa pinagko-collect kami pong, kumbaga may digduduman po kami na sample na housing na pinaparenta. Nagtatanong po kami doon, ma'am, kung ang presyo ng renta nila. So yun, ma'am, may nanote po doon na dahil nga
increase siya. So nagre-reflect po 'yun, ma'am, sa sa data natin this March. So, reflected din po ba, ma'am, yung yung may data po kayo, ma'am, ng kung mas maraming kung ilan ang mga nagpaparenta? Wala po, ma'am. Bali, ma'am, yun kasi, ma'am, base lang po yun, ma'am, sa namin, dahil nga po, nagko-collecta kami ng prices every month. So, meron po kami, ma'am, na pinupuntahan ng mga usual, for example, ma'am, in general, ang commodities, yung isang outlet na kung saan usually na pinupuntahan ng mga consumer or marami ang namimili. So, yun po, doon po, ma'am, ang kami kukuha ng mga presyo ng commodities. In the same way, ma'am, dun sa mga services, meron din po kaming usual na pinupuntahan at sila ang tinatanungan namin, ma'am, nitong mga prevailing na rates nila. Pero wala po kami, ma'am, na listahan ng kung sino po yung nagpaparenta ng But we do have surveys, ma'am, na na nagagather kami ng data about sa financial and even sa human resource aspect ng mga business establishment. Kasama po sa isa sa industry, of course, is the rental ng property spaces or including po boarding houses. Thank you, ma'am. Yes po. Merong NFA. Sa NFA naman tayo. Ma'am, kumusta yung bigas natin, supply ng bigas? Good afternoon po. Sa NFA Sorsogon po, may sufficient po ang supply ng ating bigas. Sa kasalukuyan po, meron po tayong 26,901 bags stored po sa NFA warehouse. Sa pagdating naman po sa palay, meron naman tayong 66,153 na during milling, i-convert po ito into rice commodity po. Until when yung supply ng... Considering po na ang daily consumption rate po natin sa Sorsogon is 6,110 bags, ito po, yung considering po na NFA alone ang magsusupply po ng lahat ng pangangailangan ng Sorsogon, maglalast po siya ng 11.223 days po. Pero sa ngayon po, continuous po ang milling operations po natin and yung pakikipag-ugnayan din po natin sa mga farmers, continuous din para madagdagan po din ang buffer stocks po natin. Ma'am, linawin nga natin yung 20 pesos na rice. Oo, 20 pesos na rice. Balik po tayo doon kasi marami talagang hindi nakakaintindi dito. So, kaya nga, kung minsan naiisip ko, sabi ko, mahina ang mga media. Kasi pag magandang dissemination ng media, maraming tao ang nakakaalam na itong 20 pesos na bigas is not for everyone. Hindi po ba ito pwede na ilagay sa market? Hindi po ba? Sa kasalukuyan po kasi, dun po sa na-approve ang RA 11203 o Rice Tarification Law, ang NFA po, ang mandate po ng NFA is yung buffer stocking na lang. Magpapalabas po ng bigas as approved during calamities upon request po ng mga LGUs. Ito pong P20 program po ito ng DA and FTI. Ang NFA po, ang issuing warehouse lang, ang issuing agency po. Once approved po ng FTI, tapos may dumating na authority sa NFA, ma-issue po ang NFA ng bigas. Sa kasalukuyan po, ang sinasabing P20 is subsidized po siya. Ang bili po ng bigas po talaga sa amin is 33 pesos po. Since subsidized po siya, pinagbibili po siya ng 20 pesos po. Thank you, ma'am. Ma'am, meron akong off topic, hindi sa kay Ma'am Lee. Sa yung ID card, national ID. Oo, nagulat ako kasi kumuha kami ng passport. So pumunta kami ng Legazpi sa DFA.
Tapos nakalagay doon, hindi ko lang mapicturean kasi baka anuhin ako ng guard. Nakalagay doon, ang allowed na ID, wala ang national ID. Nandoon ang PhilHealth, SSS, yung driver's license and etc. Hindi ko na maanohan yun. So sabi ko, bakit walang national ID? May pinagtanungan ako, sabi niya, Ma'am, we don't accept national ID as ano talaga, valid ID. Tapos, yun, ang ginawa, dahil national ID kami, pinapunta kami sa NBI. So, kasi isang valid ID na lang ang ano namin kulang. So, pumunta kami ng NBI. Tapos pagdating naman ng NBI, tinanong kami, anong mga ID ang dala nyo? Sabi ko, yun, PhilHealth, may SSS ako. Tapos sabi ko, may national ID ako. Sabi niya, okay. Sabi niya, okay na yun. Sabi ko, itong national ID, valid ID nyo ba? Sabi nila, hindi, pero pipicturean na lang namin, iti-take note lang namin na may national ID kayo. So talagang, ma'am, nagulat talaga ako na hindi pala valid ID. Parang na-confirm ko na, hindi pala valid ID ang national ID. Thank you very much, ma'am, for giving us that feedback, no? Because under, ano po kasi, ma'am, 11355, ang national ID is government-issued ID, and it's the primary ID po right now na pinapatupad natin, or because yan po ang pangunahing pagkakakilanlan. It's established po as the National Identification System, ano po. So, thank you for that feedback, ma'am, and siguro, ma'am, we would try to, i-extend ko po itong information na ito sa regional office until sa national office din po namin, para maklarify po ito, ma'am, na naging experience ninyo. Because, siguro, ma'am, nung pag-start ng national ID implementation, lalo na yung sa use cases, may mga ganyan po talagang report. But lately po, ma'am, wala na po akong nakukuhang report because nag-integrate na nga po ang ilang government offices with the national ID. Yung ibig sabihin, ma'am, ng integration is yung halimbawa, hiningi lang yung pangalan mo, or yung PCN mo, ma'am, yung system nila ay naka-integrate na sa national ID, nakaka-access na, or doon na-retrieve na po yung records nila sa national ID. But to my surprise, in the same as you po, na-surprise din ako na may ganun po din palang pang situation. But we will try to, ma'am, to gather more information about this, and hopefully makakuha po ako ng information about this and relay din po sa inyo sa next time nating pong engagement. Ako rin talaga nagulat. Ang mo, valid ID nakalagay doon, number 1, SSS, tapos PhilHealth, wala ang national ID. So, nagulat din po talaga ako. Oo. But, nakakagulat din, ma'am. Ako din, ma'am, Oo. Sige, ma'am. I-take note ko po yan, ma'am, and i-try ko, ma'am, siya paabot sa region and sa central office. Thank you, ma'am. Based on the data na lang kasi sa kami kaya nag-collecta na PSA, but as we observe, malaki ang mga increases sa mga agricultural products natin, like cereal and cereal products, from negative 5.1 naging 5 ngayon siya, malaking gap yan. And then, fish and other seafoods from 3.5 to 6.1 in a matter of 1 month. Then, fruits and nuts, okay lang kasi siya, stable. So, ano po ang intervention ng Department of Agriculture? Especially now na medyo nakakaroon tayo ng crisis. So, hindi sila and I know na
ang ano ngayon ng mga ng ano natin ng government is matulungan yung sa transport sector. So, pero dito sa agriculture, ano po ang mga intervention ng ano ng Department of Agriculture? Good afternoon po, ma'am. Sa Dairy Farm Office po kami ni Sir Fred, representing for the DA Region 5. Ang interventions po ngayon, ma'am, may aside po sa ongoing na mga ibinibigay po na inputs, yung regular na ibinibigay po natin ng mga binhi and abono, ongoing pa rin po siya. Sa katatapos, yung ngayon po na tinatawag natin na dry season, nabigay na natin yun sa mga farmers. So ngayon po, meron na pong ongoing na pinag-uusapan na fuel subsidy for the fisher folks and farmers. Waiting na lang po kami for the implementation para po sa augmentation ng kanilang ginagamit na gasolina sa operation po nila. Nag-aantay na lang po kami ng final nila from sa taas kung ano po yung guidelines and procedures. Pero meron po talaga yan na ibibigay. As well as din po sa fertilizer, wala po tayong shortage or wala pong pagkukulang. Yun lang po, may problema lang talaga doon po dahil sa nagaganap ngayon, yung daanan, yes po, yung Strait of Hormuz. Doon po tayo medyo kasi dahil doon, tumataas po yung cost ng fertilizer. Pero si DA po ay meron din po ginagawang pamamaraan or augmentation para hindi po maging burden sa farmers yung pagtaas ngayon ng mga abono. And then, yun po, yun ang inaantay na lang po namin na final guidelines para po makapag-implement na kami on the ground. Pero sa financial assistance, meron naman pong ongoing na RFFA. Yun pong financial assistance na binibigay po sa mga farmers. Ongoing pa din po siya. Nag-aantay na lang po kami ng panibagong schedule. Kung kailan po yun na susunod na batch na ibibigay. Pero sana ma'am yung on production para naman since kung marami tayong produce, maraming supply, at least nabababaan yung prices para yung yung mga consumers hindi din sila kasi marami ng doon sa mga dry goods sa department store na nag-undergo talaga ito ng process and using fuel, at least man lang dito sa agricultural products napapababa ang presyo because of the production. So sana doon sa yung sa intervention and the production na magkaroon tayo ng enough or more supply in the market so that the price magbababa. Si production itself, ma'am, so far hindi pa naman po nagbababa ang production natin. Wala pa naman po yung significant decrease ng pagbaba ng ating agricultural produce. In fact, ngayon po na darating na anihan, yun po ang makakaano sa atin ngayon na rice production. And then yung ongoing naman po ngayon yung ating vegetables produced locally. Though ang iba po talaga, according po sa inyo din sa PSA, may pagbaba dahil din nga po yung iba po kasi ay galing sa labas. So, tama po yung sinabi ninyo kanina na yung galing sa labas po kasi say yung mga hindi locally produced dito, halimbawa po yung mga Chinese cabbage, yung galing sa iba, medyo may kataasan po talaga din sila pagdating dito dahil nagko-cost din po sila ng transportation expenses. Pero yung locally produced po natin dito, so far po ay wala po tayong, according po sa monitoring namin daily, wala pa naman po ng significant increase sa mga prices po natin sa commodities. Diba, can be produced locally yan? Yes Bakit, po. pero ang mahal-mahal. Oo, dito sa natin because galing pa sa ibang why Sorsogon cannot produce that? Nagkataon siguro, ma'am, na hindi sila kasi, hindi po yung harvest season nila ngayon pa lang talaga yung iba. Kasi yun din po yung napansin namin sa aming mga farmers sa pag-ikot,
nagkasabay-sabay yata yung pagtanim nila, sabay-sabay din silang nag-ani. Yung time na wala nung produce, wala din talaga. Kasi sabay-sabay sila talaga ma'am nag-ani ngayon. Kasi nung tinanong namin sila, bakit hindi pa kayo naglalabas ng pepino? Ma'am, for harvest pa lang po namin. Tapos nung nag-harvest na, sabay-sabay naman sila. So okay lang kasi doon talaga sa sa rice. Talagang yan, toto kayo. Pero sana doon sa kasi dapat may monitoring din na dapat yung binibigay sa kanila na ano ba yan? Intervention, yung budget na binibigay natin sa farmers. Sana na monitor din dan kung nagamit talaga doon sa farm so that mayroon silang produce. May ganyan ba na kasi baka nabigay lang yung seed, nabigay lang baka hindi naman tinanim. O kaya yung pera hindi naman talaga nagamit doon sa dapat paggamitan kaya walang produce. As to financial assistance, ma'am, nagbibigay kami financial assistance through our FFA. Yun po yung augmentation for the rice farmers. Ano yun, ma'am? 5,000 to 7,000. Para po yun sa augmentation nila sa rice produce. Whereas yung inputs, ma'am, na binibigay po namin, pagka malakihan package po talaga, meron po yan ng monitoring din. On our part, on our level po sa DA Region 5, meron po yan, ma'am, ng monitoring na binababaan po talaga namin sila. Especially kapag kamalakihan po yung naibaba din namin sa kanila na package, na intervention. Panigurado po yan, ma'am, na dapat may report po talaga sila. And then, yung iba, ma'am, na naka-repack, na naka-seeds, yung assorted seeds, yung urban lang, binababa namin yan mostly po din sa mga barangay officers. Sila yung nagre-request sa amin para may assurance din po kami na kasi pag nagre-request sila sa amin, ang nilalagay nila, yung gulayan sa barangay, ayun po ang purpose nila doon. So, ini-encourage din po talaga namin sila na kahit pa ulit-ulit sila mag-request sa amin, basta nagagamit lang din. Thank you po, ma'am. Thank you din po. Sa ano yan, ma'am? Lola before? Mga fisheries? Before. Hindi po, DOE po yan. Basta po mga petroleum products. Like yan, mga diesel, gasoline, LPG. So. Kasi nabasa ko, ano na rin ang supply ng gasol. Yung mga LPG pala natin, LPG. Ano na rin daw. Oo. So, nabasa ko naman, babalik tayo ng uling at saka uling na bao ng niyog at saka yung kahoy. Yun. So, sa Metro Manila, last month pa, wala na, pati yung ubos na, pati yung kalandi uling na sinasabi. Talagang naghanda na sila doon. Metro Manila pa lang yun, ha. So, wala na talaga. Tapos, nung malaman yun ng DENR, nagpalabas sila ng aviso na babantayan nila yung mga mag-uuling ng kahoy. Hindi po ba ano yun? So, sayang wala din tayo ditong DENR na kung sana medyo ano muna, tigil muna ng panghuhuli. Parang ganun. Kasi, yun na nga eh. Oo. So, katulad ngayon, syempre may mag-iipon ng mga fuel, andyan yung hoarding. So, kaya nung nagpo-post ako sa page ko ng mga hoarding, grabe talaga ang mga comments. Yun. So, bakit nyo hulihin? Ganyan. So, If I may answer po, ma'am, actually, ang Local Price Coordinating Council natin, very active naman, that is chaired by the governor, vice chair yung DTI.
nagkanda kami ng nung 8, April 8 lang, bago non-working holiday kahapon. So nag-meeting kami sa offices mo ni Governor with all the members, some members of the council. Nandun yung DOH, PHO, kasi syempre sa drugs din, sa mga medicines, sila rin ang monitor. So, yung council na yun, yung Sorsogon Provincial Price Coordinating Council and Monitoring, members po doon ng iba-ibang agency like CDA, CDNR, DOH, DOST, and we invited din po yung mga distributors natin nung meeting na yon, yung mga like from LCC, mga store managers nila, no. So, ang nag-preside doon si Admin Eric Ravanilla, yun nga tinanong natin yung mga key players natin sa mga groceries, sa mga basic necessities. Sabi nila, so far, okay ang supply pa nila. And wala talaga rin pa silang increase doon sa mga prices ng basic necessities. And hiningi rin ni PA Eric na kung pwede rin sila, parang CSR na rin nitong ating mga grocery stores na malalaki, kung pwede talaga yung sila na rin din, may mga discounted products din sila, parang sabay sila sa pagtulong. Kasi yung province naman meron silang pantry, today meron ding pantry, parang twice a week nila gagawin yon. Bibigyan ng mga transport sector kasi ang priority nila, then PWDs. So by sector sila, binibigyan nila ng yung pangkonsumo nila for the week siguro, ganon. So may mga gulay, may mga canned goods, ganon. So far, yung talagang yung sa presyo lang ng petroleum products ang talagang tumataas. Although may announcement din per TV news, nabababa daw ng medyo konting-konti. Wala pa sa 1/4 doon sa tinataas nila. Pero at least may hopeful naman tayo na itong balita nga na may ceasefire, na 2 weeks, sana magtuloy-tuloy na siya. And that's what we're praying, na wag nang magtuloy-tuloy ang gyera. Kasi although sobrang malayo tayo doon sa gyera, pero sobrang affected talaga tayo. Grabe ang impact sa ekonomiya natin. And thankful na rin po kami as far as DTI is concerned doon sa mga mini-meet ng DTI sa head office din, manufacturers ng mga big suppliers ng mga basic necessities natin. They committed naman na hindi sila magtataas ng presyo until May. So, mas lalo ngayon na may ceasefire. So, pag nagtumataas naman sila above doon sa SRP, nag-i-issue po tayo ng letter of inquiry. So, they have to explain within 48 hours bakit sila may increase above doon sa suggested retail price. Ma'am, sa meeting nyo, sa Price Coordinating Council, although nag-ano ng ceasefire, pero sa totoo lang, hindi din nagbombahan din doon. Pero anyways, napag-uusapan din nyo ba yung mga long-term plan? Kasi knowing kung nagbabasa tayo ng medyo mahilig kasi ako ng mga gera-gera, ayaw ng Iran Yun ang hindi na ng Israel at saka US. Akala nila 3 araw na bombahan, inumba nila ang Iran, magsusurrender ang Iran. Pero hindi Hindi nag-surrender ang Iran. Ngayon, clinose nila. Ang huling, parang clinose ulit nila yung Strait of Hormuz. So, napag-usapan niyo ba yung long term, yung talagang, ang gyera nga ngayon ng Russia at saka, hanggang ngayon, how many years na? So, itong sa Middle East, months pa lang Actually, ma'am, kahit po matigil ang gyera tomorrow,
Ang after effect nito, Oh, hindi yes, ito, yes, oo. hindi babalik Oh, agad. hindi pa nga. It will Yun take din ang sinabi ni siguro mga a year Secretary pa. Garin. Oo, Opo, a year. opo. Bago talaga ma-normalize, no? So, yun lang. Worst scenario siguro yun, ma'am, na pag talagang gera sobrang, ano yun, World War III na. Parang ganon. Based dun sa meeting naman namin, kasi hopeful naman tayo, prayerfully, hindi talaga siya tutuloy-tuloy yung gera. In-encourage nga ni Admin Eric, no, ito kasi, yun naman ang advice ni Governor, na lahat tayo dito mga Sorsoganon magtanim ng, yun, kasi sa DA, free ang pinamimigay nila yung seedlings na nga yung iba, tapos mga seeds, na kahit sa harap ng bahay natin, pwede tayong magtanim. And meron pong kasama din natin noon sa meeting, yung mga farmers ng mga gulay, from Bacon ata po yun, talagang continuous ang harvest nila. Kasi ang tanong nga, paano kung nag-harvest sila ngayon, nandun na nga sa pantry, binibili yun ng direkta na ng local government, ng DA, tapos donate doon sa mga ating mga transport sector and mga PWDs. Sabi nila, kasi nakaprograma naman ang tanim nila. So, every month talaga mag-harvest sila. Continuous siya. Hindi siya sabay-sabay tanim, tapos isahang harvest, tapos ubos na. Meron talaga silang schedule o calendar nung pagtanim, tsaka nung pag-harvest. And so far po, maganda yung naging result ng meeting. Kasi yung like na-mention ko ay yung mga grocery stores natin na malalaki, and itong mga farmers na nandoon, and FA nandoon rin po, si DA, Sir Peter nandoon, na we were assured din na may sufficient na pagkain, kumbaga, maggulay man ito or mga canned goods and sa Sorsogon province. Kasi yun din naman ang parang kung ang inaalala ng ating mga dito sa ating local government na meron ba tayong enough talaga para sa mga taga Sorsogon. So meron enough tayo para sa mga taga Sorsogon. Thank you, ma'am. May iba pa po ba tayong mga katanungan? Kung wala na po, kami ay nagpapasalamat sa inyong mga naging katanungan. Bago tayo tuluyang magtapos, nais naming ipaabot ang taos-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at walang sawang suporta sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat sa paglahok at magandang hapon sa inyong lahat. Ready to ditch the piles of paperwork and say goodbye to identity fraud fears? The Philippine Statistics Authority is here to level up your transactions with the National ID Authentication Services. Ito po kasi yung sa These pagkikipag-ugnayan po sa FTI, yung P20 RISE program po na nandun po sa NFA compound, simula sa April 13 or sa Lunes, magkakaroon na po ng scheduling. Sa Monday, Wednesday, and Friday po, nakatuon po ito sa senior citizen, farmer, fisher folk, jeepney, and tricycle drivers. Pag Tuesday and Thursday naman po para sa mga PWD, solo parent, and 4-piece beneficiaries para maiwasan po natin na yung marami po ang para naka-schedule na rin po sila. Po, yun. Salamat po. Sa office po namin, sa dairy farm po, open naman po kami kahit po may work from home. Maski po man Friday, may skeleton din kami. So, at may nagpupunta din po naman. So, kung may request po, pwede po open po ang office na magpadala ng mga request, letters, address na lang po kay Sir Rodel, ang Satuya po na Regional Executive Director. And then, may mushroom training po si Sir Peter sa 23, duman po sa dairy farm. So yung mga interested po na makaaram kung paano po ang mushroom production, invited po duman. May registration link po sa Facebook page na pwede nyo po duman i-follow kay Sir Peter po ito. And then,
May seeds din po kami sa office, mga assorted seeds na for individual sa mga urban gardening na gusto po mag-walk-in, pwede naman po. As to the Farmers Association, kung malakihan po ang request nila, pwede po magpadala ng request letter. And ina-assess or in-evaluate din po namin yung associations na may request para po sa kanilang letter request intent, kung ano po ba yun. And for other inquiries and questions po, pwede po magbisita sa opisina sa Dairy Farm Kabidan po. Thank you. Okay, ang DTI office po sa Sorsogon nasa National Government Center kami. Open po kami Monday hanggang Friday. So 8 to 5 open po kami. So may mga nag-work from home din pero open po kami hanggang Friday po. Opo. So sa ating mga consumers, no, sabi nga natin vigilant consumers are the most protected consumers. So pag may mga napapansin po tayo na mga hindi magandang practice sa pagnenegosyo, you can visit our office. Pwede po kayo mag-file ng complaint and pwede magsumbong din kung meron kayong napansin na mga, especially mga hoarding, overpricing, no, we can check on that po. And open po kami sabi ko nga, Monday through Friday, or meron din kaming FB page po ang DTI Sorsogon. So, yun po, maging vigilant po tayo ng mga consumers, bantay po tayo magtutulungan. Sige, thank you so much po, ma'am, sa mga guest na po and resource person this afternoon. Sa ngaran po kang Philippine Statistics Authority, thank you, ma'am, and see you next month again. And then, ano na lang po, since naka-live man kita, ang office mi po bukas sa Garcia Street. We observe compressed work week. Kaya lang po pag holiday na within work days, naga 8 to 5 po kami, and then nagalaog kaming Friday pag ang holiday falls on a work day. Except po pag Friday ang holiday, sarado talaga kami pag Friday. And then, ang FRC po, or ang Fixed Registration Center for the National ID, dyan po sa Gisalba Street, sa may Barangay Talisay, bukas po siya Monday hanggang Saturday, 8 to 5. And ang Civil Registry System Outlet po, dyan sa Quezano Capital, bukas po Monday hanggang Friday, 8 to 5 man po siya bukas. And then, sigundahan ko po si ma'am na parehas po kang DTI kung may napapansin din po kamong mga halimbawa po itong report kanina ni ma'am na dating tatanggap ang national ID. I-correct ko din po ang sarili ko. Dapat po pala RA 11055 kasi kanina ngunyan ang nasabi ko pala is 11355. It's RA 11055 na ang national ID po, pag may day pa din po tinatanggap sa mga ibang opisina as a valid ID, kasabay po ang PVC ID or the physical ID. Pangduwa po, ito pong e-fill ID o yung printed national ID. And kasabay din po itong digital national ID kasi tulo po ang format kan sa tuwing national ID. Pag-ugnayan po kamo sa muyang opisina para po ma-report ta po siya and then matawan ta po siya ng action. Ma'am? So, thank you very much, ma'am, for reporting that. And sa PSA po, tuloy pa din po ang mga activities like meron po kaming April 2026 round for the Labor Force Survey this April and my rider survey. And then upcoming din po ang 2025 annual survey of Philippine Business and Industry. My rider survey po siya na survey of information and communication technology. And all other regular, AgStat, and other survey. So, yun po. Thank you very much po for joining us this afternoon. Good afternoon. Dito na po nagtatapos ang ating pulong balitaan. Maraming salamat po. Ready to ditch the piles of paperwork and say goodbye to identity fraud fears? The Philippine Statistics Authority is here to level up your transactions with the National ID Authentication Services. These authentication services